Lehitimo at hindi botsa ang mga frozen meat na ibinibenta sa palengke. Yan po ang giit ng mga grupo ng mga meat importer at trader. Kaya dapat daw itigil na ng mga otoridad ang pagkumpiska sa mga karne ito. May ulat on the spot si Julius Segovia. Julius? Rafi, umaapela ang Meat Importers and Traders Association o MITA sa NMIS o National Meat Inspection Service na ihinto na ang pagkumpiska sa mga inangkat na frozen pork na ibinebenta sa mga palengke. Pakiusap ni Jess Cham, presidente ng grupo, huwag daw ihalin tulad ang imported frozen pork sa botsa o ang karneng baboy na hindi dumaan sa wasto at tamang pagsusuri. Napansin daw kasi nila sa mga balita na nagiging punterya ng NMIS ang mga karneng galing sa ibang bansa. Giit ng MITA, hindi botsa ang kanilang mga produkto. Galing daw ito sa mga kilala at aprobadong foreign meat establishments kaya wala dapat ipangamba. Karamihan mula sa North America at Europa. Sertipikado rin daw ang mga frozen meat ng Food Safety Agency ng exporting country. Wala raw basehan ang punto ng gobyerno na hindi ligtas sa kalusugan ng frozen pork. Kaya sama-sama pa silang kumain ng mga ulam na may sahog na baboy at lamang loob gaya ng liver steak, pork sisig at pork bagnet para ipakitang ligtas kainin ng frozen meat na galing sa ibang bansa. Samantala, Rafi, sa kaugnay na balita, sinabi naman ng Philippine Association of Meat Processors Incorporated o PAMPI na hindi nila kayang ibaba ang presyo ng mga produktong delata. Sa kabila ito ng pakiusap ng DTI na dapat mag-rollback din ang presyo ng mga pangunahing bilihin kasunod ng serye ng bawas presyo sa petrolyo. Yan muna, Rafi, ang pinakasariwang balita mula sa Makati. Balik sa'yo. Maraming salamat, Julio Segovia.